na-aksidente, nagkasakit. Para bang hindi kagustuhan natin. Hindi rin nila gusto na mangyari ngayong Pasko pa naman. So the best way, remember them, pray for them, give something to them. Pag may naalala kayo, pagdasal nyo. Pag may nakita kayo, pagbigyan nyo. Kung meron, na to a point na makakawawa naman ang sarili mo. But at least find some time to give. Find someone to give. Huwag kayo mag-isip na ano yung makukuha ko. Mag-isip kayo ngayon, ano yung maibibigay kong oras, panalangin, kung ano man yung meron kayo ngayon, I'm sure the Lord will give you something. Hindi man kayamanan, kasaganaan, pero at least meron kayong portion ng buhay nyo na pwede nating ipangregalo. Tatlong bagay hinati ko yung message. Una, wise men still seeking Jesus. Pangalawa, yung born in a manger. Pangatlo, yung a room for Him. Unahin ko yung wise men still seeking Jesus. Sa Matthew chapter 2, verse 2, yung mga magi, yung mga wise men, matatalinong tao ito. Marunong talaga. Nag-travel, they are from the east. Most of the wisdom coming from the east. And they went to the west. From the east, yan yung mga astronomer, from the east, pumunta sila para hanapin si Jesus. At sabi ng Bible, they are what? Wise men. They are the wise. They are the magi. Na bininyagan ng Roman Catholic, tinawag silang tatlong haring nagsidalaw. Si Gaspar, si Melchor, si Baltasar. Pero sa Bible, walang tatlo. Walang hari. Ang sinabi, mga wise men. Mga matatalinong tao na hinanap si Jesus. So doon pa lang sinasabi na sa atin, kung gusto mong maging matalino, hanapin mo si Jesus. If we want to have wisdom, if we need to be wise sa mga decision making natin, relationship, business, health, mga bagay na gagawin natin, gusto natin maging marunong na sa buhay. Alam ko po, marami ng kapalpakan sa buhay natin. Alam kong marami na tayong mga maling nasabi na hindi dapat natin sinabi. Mga maling na gawa na hindi dapat natin ginawa o mga desisyon na pinasok na kung babalikan mo lang, sasabihin mo lang, sana hindi ko na ginawa. I know we are filled with that. Pero para wag nang maulit yon, simulan na po natin uling hanapin si Jesus. In every areas ng buhay natin. Alam niyo yung pag may crisis, where Christ is, dapat nandun siya. Pag may problema, dapat nandun siya. Pag may sakit at karamdaman, dapat nandun siya. Sa mga relasyong mag-asawa, dapat nandun siya. Sa promotion, nandun siya. Sa parenting, nandun siya. Sa schooling ng anak nyo, sa negosyo ninyo, dapat nandun palagi inahanap si Jesus. Ano ibig sabihin ng laging hinahanap si Jesus? You know, kung si Jesus yung nandun sa problema, ano yung magiging attitude niya? Kung si Jesus yung nandun sa gitna ng kasalanan, ano yung magiging attitude niya? Palagi naman meron eh. The Lord shows us in the Bible, ano yung attitude ni Jesus concerning things. Concerning sin, concerning sickness, concerning challenges, problem, mga questions. Lagi naman nandun si Jesus. So lagi niyo siyang mahahanap. At pag nakita niyo siya, magre-reflect yun sa buhay natin. Pag nakita niyo yung kabaitan ni Lord, magiging mabait ka. Pag nakita niyo yung pagpapatawad ni Lord, nagiging mapagpatawad tayo. Pag nakita natin yung generosity ni Lord, nagiging generous tayo. You know what that means? Ang nangyayari, natatagpuan natin si Kristo sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Where Christ is. At pag nahanap niyo siya, sa totoo lang, doon tayo nagiging wise. Ang mga wise, mga natuto. Natuto saan? Hindi lang sa mali niya, sa mali ng iba. Ang smart, natuto sa pagkakamali. Pero yung wise, natuto sa pagkakamali ng iba. Learn from the mistake of other people and you're gonna be wise. Ang magandang tanong, alam niyo kung ano? After all this, what have you learned? Mula nung January 2023, magtatapos na po tayo ngayon ng taon. 6 na araw na lang. Tapos na yung 2023 and now we are facing 2024. What have you learned? Hindi pagkatapos yung mag-away, nagkabate, ang maganda, ano yung natutunan after yung magbate. After mawalan, ano yung natutunan para wag nang mawalan uli. After naman magkaroon, ano yung mga bagay na natutunan natin nung meron na sa mga ito sa buhay natin. So what are those wisdom that you applied? Nung makita natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. What are you looking for in this life? Ano yung mga bagay na hinahanap natin sa buhay nga ito? Ba't nga ba tayo ginagawa nito, ini-invest, inuubos natin ng mga oras, araw, sa mga taong ganito, sa mga lugar na ganito? Why? Tanungin natin sarili natin at hanapin natin si Jesus because that will make your life full of wisdom. Alam niyo ang unang tanong na nangyari sa New Testament? Sa Old Testament muna. Sa Lumang Tipan, the first questions, ang nagtanong ang Diyos sa tao. Hindi ang tao sa Diyos. Ang unang nagtanong po ang Diyos. Ang unang tanong niya kay Adan at Eva, nung magkasala, ito yung tanong, where are you?
Have you imagine, tinanong ng Diyos ang tao, nasan ka? Nasan kayo? Hindi dahil hindi makita ng Diyos ang tao. You know, God can see us everywhere. Pero ang tinatanong ng Diyos, anong nangyari sa iyong kalagayan? Ba't nawala yung identity mo? Because that was the time man lost their identity. Anong identity? Identity bilang anak ng Diyos. Identity bilang mga naghahari sa mundong ito, reigning in this life. And then God asked them, where are you? Have you lost your mind? Have you lost your identity? Where are you? Hinahanap ng Diyos ang tao. Pero sa pangalawang pagkakataon, ang unang-unang tanong sa New Testament, where is God? Nagtatanong na po sila. Ang unang tanong sa Book of Matthew, sabi niya ng mga tao, nasan ang Panginoon? Nasan si Kristo? I think ang pinakamagandang tanong pong hinahanap natin ngayon, where is God? Why? Pag natagpuan mo si Kristo, natagpuan mo yung identity na nawala. Yung lakas ng loob, yung pag-asa na nawala, pangarap na nawala, pag-ibig na nawala, pagpapatawad na nawala, pasensyang nawala, mga pera, kasaganaan, kagaangan sa buhay na nawala, look to Jesus and you'll find it. Doon sasagana uli, doon gaganda uli, doon magpapayapa uli ang isip, doon gagaling, doon aayos, doon titino, doon matatapos lahat ng bigat, pasakit at hirap when we found Jesus. Kaya magandang tanong sa atin yan, where is He? You know, in our hearts. Nasaan si Lord sa mga area ng buhay natin? Pangalawa po, pinanganak siya hindi sa prestigious na mga palasyo, hindi sa mga majestic na mga lugar, or hindi sa pinakaligtas na lugar. Nilagay niya ang sarili niya sa kung saan unsafe, unsecured, at kung saan vulnerable siya. Pwede siyang patayin, masaktan, matagpuan ng kahit na sino. Anong napili ng Lord? Manger. Sabsaban. Pero hindi yung picture niya sabsaban na malambot. Actually, bato siya na doon nilalagay yung tubig. Actually, bato siya na doon nilalagay yung pagkain. Bakit yun ang pinili ng Panginoon at bakit lugar na tinawag na Bethlehem? Ang ibig sabihin kasi ng Bet, bahay. Yung Bethlehem, ang ibig sabihin po noon, house of bread. And then, sabsaban, at ang nandoon, yung sanggol na si Jesus. Sabi ni Lord, siya daw yung tinapay ng buhay. Tapos, nandun siya sa hapagkainan. Parang sinasabi sa atin ngayong Pasko, ang pinaka-the best na pwede nating ihanda, ipakain at kainin ngayong Pasko, si Jesus mismo. Siya yung bread, siya yung tinapay, pagkain ng buhay. Siya yung pwede po nating kainin. Pero hindi yung ganun kadaling intindihin. Dahil nung unang sabihin niya ng Panginoon sa mga tao, nung sabihin niya, ako ang kainin nyo, dugo ko ang inumin nyo, yung mga tao tumalikod nung panahon na yun sa Bible. Sa John chapter 6, hindi siya naintindihan. Pero pinakamadaling explanation po, nang sabihin ni Lord, nakainin niyo ako, inumin niyo ang aking dugo. Ang ibig sabihin nun, ang pagkain kasi ang tawag yan, intake. Ini-intake natin yung pagkain. Ibig sabihin, whatever we intake, para sa sabi ni Lord, take in you. Ilagay natin, i-take in natin. Halimbawa, yung kanyang kabaitan, kainin natin. Maging mabait tayo. Yung kanyang pagpapatawad, kainin natin. Kunin natin, i-intake natin. Take that in you, yung forgiveness, so that you will become forgiving. Yung pagiging giver ni God, take in you, take in. Mag-intake tayo ng giver niya. Maging giver tayo. Yung mga bagay na nakita nating meron ang Diyos, mapagtiwala, puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, puno ng pagpapatawad, puno ng unawa, puno ng karunungan, puno ng kabanalan, puno ng kabutihan sa puso't isip. I-take in natin yun. I-intake natin in us. And then, live it out. Yun po yung sinasabi ng Panginoon kung bakit sa sabsaban siya pinanganak. Para bigyan tayo ng example na siya ang pinakahamon de bola natin. Siya yung pinakamasarap na pagkain pwedeng matikman sa atin ng mga tao. Amen? So, nung sabihin ni Lord, Jesus said, feed on me. Ibig sabihin, kunin niyo yung portion ko at ipakain niyo sa mga tao. Ipadaman niyo sa kanila kung ano talaga yung totoong Pasko. Pangatlo, yung room for Jesus. Di ba hinanap ng mga Magi yung bahay kung saan siya ipapanganak? Para makita ho yun, kailangan ng star, ng guiding star. Sinundan ng mga Magi yun. Yung moving star na yun. Kung saan tumapat yun, nandun si Lord. Wag yung tanggapin yung mga, kaya mga Hudyo nagagalit kasi rin mga pastor, preacher, teacher, imam, pastor, mga pare. Ang sinasabi nila, ano raw, walang pinagsaraduhan daw ng pintuan si Mary at si Joseph. Hindi totoong pinagsaraduhan siya ng pinto.
Ang totoo, namimili sila kung saan sila papasok. Why? Because the location, situation, and instructions need to be guided by the Holy Spirit. Ang totoo, inanap ni Mary and Joseph kung saan po titigil din yung tala. Yung mga Magi, yung mga Magi, parang may 1,000 nakaipit sa ano ko eh. Inom lang po ako Kanina pa itong 1,000 na to eh. Yung 500 na lang. Konti na lang po. Naluno ko yung 1,000 kanina. Yung star, sinusundan ng mga Magi, wise men. Si Mary din at Joseph, hinahanap din yung kung saan sila ililid ni Lord. Nung makita na yung location, nakita na ng mga wise men kung saan nandun yung star, dun pinanganak si Jesus. Even location are guided. Even the person that will find Jesus are guided by the Holy Spirit. Alam niyo ba, kung di kayo nilapit ng Ama, ginaid ni Holy Spirit, hindi niyo matatagpuan si Kristo. So even all of you today are guided by the Holy Spirit. Ginaid kayo para makalapit kay Jesus Christ. Ito na yung prayer natin sa lahat ng mga tao. Hanapin nila. I-guide sila ni Lord, and then hanapin nila. Ang maganda sa naghahanap, may guide. Mahirap yung naghahanap ka ng wala. Yung may alam mo yung hinahanap mong wala? Wala kang guide, wala kang pattern, wala kang instructions. Pero ang maganda ngayon, pag pinahanap tayo sa Panginoon, He makes sure na i-guide ka din niya para matagpuan mo siya. Ngayong Pasko ho, the most simple meaning ng Christmas is Jesus Christ. Hindi ito occasion. Ang tawag dito, reason. Ang Pasko ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. We are the reason, He is the reason. You are the reason for Christmas. Isa-save kasi tayo ng Panginoon. Iniligtas tayo. Sana maging dahilan din tayo ng Pasko sa iba. Paano, Pastor? Can you give love more? Can you give more peace, more love, more care to people? Magsimula po tayong magmahal palalo. Sabi mo sa katabi mo, paramihan tayo ng mamahalin. Yan ang pinakamagandang gawin ngayong Pasko. Gawin ngayong Pasko, mas maraming mahaling pang mga tao. Kamag-anak, kaaway, kapitbahay, simulan natin silang mahalin uli. Everybody stand up. Why don't we sing this song? Very good song that reminds us that this Christmas, the best gift that we can give is love. Is love. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's the time of year When good friends are near. good friends are near, And you wish you could give more than just presents from a store. why don't you Give love on Christmas Day. Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring. Give love
better than love. Kaya hihilingin ako sa inyo, this time, kailangan yung umalis ng bangko. Kasi iikot kayo, kakamayan yung isa't isa, at sasabihin nating Merry Christmas. Pero, alam nyo, kanina sa first service, may lalaki na umiyak. Nung gawin natin ito, sabi niya, Pastor, gusto ko pong malaman nyo na wala na po kasi akong pamilya. Kaya sobrang lakas nung dating sa akin nang may yumakap, bumati at sinabi sa akin, Merry Christmas. Amen? So take this by heart. Please let us go around and give love on Christmas Day. Batiin natin ang isa't isa. Why don't you give love on Christmas Day? Merry Christmas! Every little child On Jesus' knee has room for your love underneath His tree. Give Merry Christmas! Merry Christmas! No greater gift Merry Christmas! is better than love. What the world need is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Merry Christmas, everyone! Every little child on Jesus' knee has room for Merry your Christmas! love. Come on, go around! Go around! Give love on Christmas Day. Merry Christmas! No greater gift is better than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Merry Christmas, everyone! Every little child on Jesus' knee has room for your love underneath His tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is better than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Every little child on Jesus' knee has room for your love underneath His tree. Give love on Christmas Day. Christmas Day. No greater gift is better than love. What the world needs is love. What the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Every little child on Jesus' knee has room for your love underneath His tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is better than love. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas po. Amen. It's good to see. You are not alone. Hindi po kayo nag-iisa. Hindi po kayo kailanman mag-iisa. You have a family. We have a family. Amen? Meron pong magdadasal sa inyo. May mananalangin sa inyo. May babati sa inyo. Never ever forget, ngayong Pasko, kayo po, ang buhay ninyo ang pinakamagandang regalo. Yung mga tao, mga buhay nila ang magandang regalo sa atin ng Panginoon. Kung di man kayo buo ang pamilya ngayon, may nararamdaman po ako na may mga tao nag-iisip, sana buo ang pamilya namin. Sana wala siya sa probinsya. Sana wala siya sa abroad. Or sana buhay pa siya. Sana kumpleto kami. Let me tell you, the Lord sees that, the Lord feels you, nararamdaman kayo ng Panginoon, at gustong sabihin sa inyo ng Panginoon na you are completely, totally whole. Buo po kayo para sa Kanya. Buo kayo, kumpleto kayo para kay Kristo. At gusto sabihin sa inyo ni Lord, mahal na mahal na mahal kayo ngayong Pasko. God bless you and Merry Christmas. One more time. Why don't you give love on Christmas Day? Christmas Day.
first-timer po sa lugar na ito, we want you to know that you are always welcome here sa New Life Tondo. And kung meron pa po kayong mga kakilala na hindi pa nakakapag-church, we still have one service at 11:15 po, so pwede pa po silang umattend at humabol. And our New Year service will be on January 1, pero hindi nyo po kailangang pumunta dito. Punta lang po kayo sa inyong mga Facebook page dahil yan po ay online service ng 10:30 a.m. at 5:30 p.m. Because sabi nga po ni Pastor kanina, our family is our first ministry, so we want you to spend time with your family, manood bilang isang pamilya ng ating service, New Year service. And January 7 po, first Sunday of 2024, back to normal services na po tayo. 8:30, 10:30, 3:30, and 5:30 p.m. po. Napakagandang simula ng taon ng 2024 sa Diyos at nasa loob ka ng church. Amen! So, once again, New Life Tondo! My